SBMA Law Enforcement Department. 252-4880 for the SBMA Public Health and Safety Department and 02-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. Again, keep these emergency hotline numbers handy. 911 for landline or 9111 for mobile phones for emergency calls. 252-4830 or 0917-569-8467 for the SBMA Fire Department. 252-4911 or 0917-563-4457 for the SBMA Law Enforcement Department. 252-4880 for the SBMA Public Health and Safety Department. And 02-886-50500 or 0915-777-7777 for One Hospital Command Center. This is a friendly reminder from Subic Bay Metropolitan Authority and 89.5 FM, My Subic Bay Radio. Let us make Subic Bay Freeport Zone COVID-free. Greetings. This is Kevin Gregg from Mississippi in the United States of America. You are tuned into DJ Tommy G on 89.5 Subic Bay Radio. Coffee? Check. Shower? Check. The best morning show on the radio? Check. Start your mornings right. Right here on 89.5 FM. 89.5 FM. Yes, you heard it right. Best morning show on the radio. This is the Morning Brew Show with DJ Tommy G. And kita nyo naman, we feature anything and everything every day sa program natin. Kanina we were with the SBMA Tourism Department para sa latest updates from in and around Subic Bay Freeport tourism related. The events na naganap, magaganap at kasalukuyang nagaganap. We just had the championship of the NCAA 99th season. Sabi nila they will be back para sa 101. Nag-skip ng isa. No? Hindi, 100 muna. Tapos next year, 101. They will be back in Subic Bay Freeport. Well, hopefully at least. Okay? So, congratulations. Binasa nila kanina yung in-announce nila yung mga naging results ng NCAA Beach Volleyball Tournament here in the Subic Bay Freeport. Okay? And ngayon naman, kanina narinig nyo no, sa holidays and observances natin, Air Transportation Safety Month pala ang month of February and saktong-sakto, February 1, bisita agad natin yung ating mga, well, hindi na bisita pala no? Regular na to rito yung ating PNP, Airport Security Group, Aviation Group ng dito sa ating Subic Bay International Airport. Ayan. So, I will let them introduce themselves para po sa inyo. Sige po, go ahead. Good morning mga madam! Hello po, good morning po DJ at sa ating mga tagapakinig. And magandang umaga din po sa inyong lahat. And kami nga po ay nandito na naman po sa inyo para sa, sabi nga ni DJ, hindi na daw po kami bisita. Yes, regular. Thank you for regularly accepting us regular here, na. DJ. Yes. Oh, naman. Kailangan natin yung inyong monthly buwanang ina-announce dito, no? Na para sa ating mga tagapakinig. Okay, so let's start. Bumati po muna kayo sa ating mga masugid na tagapakinig. Thank you, DJ. Mm-hmm. Thank you, DJ. Sa Alright. aming masipag na Director, Police Brigadier General Jacqueline Payas Monkey, sa pamanaan ng Aviation Security Unit 3, sa pangunguna ng aming masipag at mabait na Chief Police Colonel Florencio Habelosa Soriano Jr. at sa ngalan po ng Subic Bay Airport Police Station, sa pangunguna ng aming mahusay at masipag na Station Chief, Police Major Clarms Corfin Mutya, ang inyo pong lingkod. Ako po ay si Police Corporal Charlene Robles. At ako naman po si Police Corporal Maria Shana Revillas na malugod na bumabati ng isang magandang umaga sa lahat ng ating mga masugid at na tagapakinig ng programang 89.5 Subic Bay FM radio station. Yes, and Okay, and maaari po ba tayong magbigay ng kaunting detalye patungkol sa duties and responsibilities ng inyong kinabibilangang tanggapan dahil yung iba first time na mapakinggan kayo, no? Kaya sige, go ahead. yes, and of course para din po sa para additional information kasi po minsan may kalituhan kung ano nga po yung sa AVSIG Group, ano nga po ba yung PNP Aviation Security Unit Group. Tama. And kami nga po ang PNP Aviation Security Group
from the Subic Bay ABS Airport Police Station ay isang himpilan ng pambansang pulisyan ng Pilipinas sa ilalim ng Aviation Security Unit Group. And Aviation Security Group, ang pangunahin po naming tungkulin ay siguraduhin ang kaligtasan at seguridad ng paliparang aming nasasakupan. Laban sa lahat ng banta ng civil aviation, ito man po ay lokal na panganib o banta ng opensiba sa makateroristang banta. Sakop din po namin, ang sakop po ng aming mandato, ang pangasiwaan ang lahat ng ahensya ng may kinalaman sa airport security operations, kagaya po ng ating mga private security agencies or the PSA. Higit sa lahat po, ang aming tungkulin ay ipatupad ang batas, mga direktiba at iba pang probisyon ng batas na may kinalaman sa proteksyon ng ating mga kababayang naglalakbay sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid. So ayan, kami po yung mga nasa airport po nationwide. Yun, tama. Okay. So, gaya nga ng sabi ko kanina, saktong-sakto, no? Air transportation yan eh. Yung sinasabi ni Madam eh. Today is Air Transportation Safety Month, Yes. ang February. And ano ang ating pag-uusapan nga pala bukod doon ngayong umaga? Yes, Yan. thank you DJ. Ayan, dahil nga po Air Transportation Month, ito po yung na-topic na po kasi natin DJ ng Yeah. December. Oo. Pero babalikan po natin yan DJ mamaya yung Air Transportation Month. Dahil ngayon pong umaga, ang ita-topic po naman po natin ay mas napapanon po kasi yung lindol. I mean, ito po ay mas napapadalas dahil yung disasters, hindi po natin madalas hindi natin alam ang lindol kung kailan mangyayari. Yes. So, Tsaka yung usaping safety, it can be every Yes day, it po. can be every hour. Kahit pag-usapan lagi, pwede yes naman. po. And mahalaga po na tayo ay maging alerto. At handa. Yes Yeah. po, sa kay ano man na maging sakuna. So ngayon nga po, ang magiging topic po natin ngayong umaga ay ang tungkol sa lindol. Okay. Ano po ba ang lindol? Ang lindol ay sanhi ng isang mabilis na paglabas ng enerhiya na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Madalas ang mga lindol ay sanhi ng paggalaw ng fault sa ibabaw ng bahagi ng mundo. Isang halimbawa dito ay ang malakas na lindol na nangyari sa bansang Japan na may intensity 7.6. Kasunod naman nito ay nagtala rin ng Pilipinas na may hinang lindol na hindi naman naging mapinsala. Tayo ay madalas na nakakaranas nito dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire o isang arko ng seismic fault sa paligid ng dagat. Okay. At hindi nalalaman kung kailan, saan at anong pagkakataon mangyayari ang lindol. Alamin ang tungkol sa lindol at paghahanda upang mailigtas ang ating sariling buhay at buhay ng pamilya sa oras ng hindi inaasahang pangyayari. Alright. Ano-ano po ba ang dapat gawin habang nagaganap ang lindol? Kapag naganap ang malakas na lindol, mauugnay sa pagliligtas ng buhay ang pagtugon ng mahinahon at hindi natataranta. Hindi masugatan, kahit masugatan o masaktan ang katawan, maaring hindi agad makapagpatingin sa ospital dahil inuuna ang mga malubha ang pinsala sa katawan, kaya't mag-iingat upang huwag masugatan o masaktan ang katawan. Ano nga ba ang iba pa nating pwedeng gawin? Una, huwag magpanik at tsaking ligtas ang iyong sarili. Yes, mahalaga po na maging safe muna tayo. Alamin natin na kaya nating secure muna yung sarili para we were able to help other people as well. At ikalawa, Kung ikaw ay nagluluto, patayin agad ang apoy kung tumigil na ang pagyanig upang hindi maging sanhi ng sunog. yes, wag po nating iwanan kung tayo ay habang nagluluto, wag po nating iwanan yung stove po natin o ating niluluto at tayo ay tumakbo agad palabas. Para mas iwas po tayo sa mas ano pang posibleng mangyari. Ikatlo, huwag magmadaling lumabas ng bahay o gusali. Hindi ibig sabihin na lumilindol po at tumakbo na agad po tayo palabas. Ngunit, hanapin ang malapit na labasan sa isang gusali or ang ating fire exit. Emergency exit. Yun, hanapin po natin yung mga exits para alam po natin kung saan po tayo agad na lalabas. 5. Mag-ingat sa mga nabasag na salamin o nahuhulog na bagay. Yes, kailangan po natin tingnan ang ating mga dadaanan para maiwasan po natin na masugatan din po tayo o madapa.
Yan. At alamin ang ating mga numero ng ahensya na nakatalaga para tumulong sa kalamidad na malapit sa ating mga lugar. So ito po ay mahalaga natin alamin yung number po ng fire, ng police, ng barangay, ng kapitan, ng ating barangay hotline, and the NRR. So lahat po ng ating mga agency na kailangan natin in case of emergency, dapat meron po tayong number. At makipag-ugnayan at magbigay na impormasyon sa mga tamang kinaukulan para makahingi agad ng tulong. Yes, at mahalaga na tayo ay alert, may presence of mind. Kaya pag alam natin ganun nangyari, may kakaibang nangyari, tawag po tayo agad at humingi po tayo ng tulong. At kung ikaw ay nasa sasakyan, mangyari lamang na huminto ng bahagya at umiwas sa mga bagay na maaaring matumba tulad ng poste, kable, puno at iba pa. So, syempre hindi mamahalaga na habang nasa kalsada tayo, alerto din tayo na lumilindol, may gumagalaw, o lalo naman po maaari tayong tumigil ng kaunti. Mangyari na mas mainam, tumigil tayo ng kaunti. Kasi hindi natin mapansin na pabagsak na po ito o ano man yung nangyayari sa ating paligid. At 9, kung ikaw naman ay naliligo sa dagat, pagmasdan ang alon at umahon agad. Maaari kasing maging sanhi ng tsunami o malalaking alon na pwedeng ikalunod. Ayan. I saw on videos minsan pag magsusunami, may signs malalaman mo. Magre-retreat muna yung tubig. Bigla-bigla bababaw, magtataka ka yung pala. Parang yung buwelo. Tapos biglang yun na. Kaya parang nakakatakot pag alam natin na, bakit parang kakaiba? Pag alam natin na may something is happening different. Makikita mo. Basta after lumindol tingnan mo kagad kung nagre-retreat ba yung tubig. Ibig sabihin, pwedeng magka-tsunami. Abnormal yun. Abnormal yung ganun. Bigla-bigla na lang magre-retreat yung tubig. Di ba? Parang yun yung bawi. Parang ganun. At Okay. ano bang dapat nating gawing paghahanda sa lindol? Okay. Mabisa sa pagbawas ng pinsala at mahalagang paghahanda sa hakbang na panlindol ang pagpapatibay ng sanggalang sa lindol ng ating bahay. Yung mga poste. Yung mga poste. Yes po. Reinforce. Yes po. Ma-reinforce siya, gano'n. Patibayin. Yes Parang po. pundasyon po, hindi man tayo babagsakan po nito. Dahil dito, nagsasagawa ang lungsod ng mga pagsusuri upang masiguro ang tibay at pundasyon ng ating mga bahay at gusali. Tulong sa panukala at konstruksyon para sa pagpapabuti ng ating sanggalang sa lindol. Okay. Okay, at pagpasyahan ng paglilikas at paraan ng pagtiyak ng kaligtasan sa inyong pamilya. Kinakailangan lumikas sa bahay ng kamag-anak o nakatalagang lugar na paglilikas ay tinakda ng lungsod kapag nawasak ang inyong bahay dahil sa lindol. Pagpasyahan, antimano ang paglilikasan at iba pang bilang ng paghahanda kung maganap ang lindol habang bukod-bukod na kumikilos ang miyembro ng pamilya. So alam po natin kung saan tatakbo. Di ba sa barangay, usually po may nakaka-assign. Yes, evacuation center, evacuation area. Inaalam po natin yan. In case of emergency po, alam natin kung saan tayo tatakbo. Yun. In case of eventualities, prepared po tayo. And in addition, importante yung mga earthquake drill sa mga po. school, sa workplace. Yun. Yes. Isa pang may nakita kong tip dati na aside from yung pupunta ka sa ilalim ng table para Yung duck for cover safety. and hold. Yes. Yung yung pinaka pintuan, yung frame ng pintuan daw. Ayan. Yung pinaka-frame na yan. Yes. Safe din daw tumayo dyan, sabing ganon. Kasi if you notice, di ba may mga rubble na gumuho na yung bahay pero yung Pintuan. yung frame ng pinto na nanatiling nakatayo. Ewan ko, for some reasons, kasama yun sa tip. Di ko alam yung science behind it. Pero it's true kasi science yung nagsabi. Yeah, thank you, DJ, for that information. Hindi pa gaanong naisasama sa mga tips yun no? Dahil, I don't know, dahil hindi siya widely, accepted pa siguro or pero nakakita na kay Rabol siguro na naiwan yung pintuan, di ba? Opo, sa bagay yung yung frame, mga di ba? madalas po, wag ito, hindi na wag naman sana. Pero syempre, madalas yung mga ceiling, yung mga roof. So, yung pintuan, parang hindi nga naman talaga yung siya. pinaglalagyan ng dormitory, yung pinaka-frame, yan, ganyan. I don't know why. Oh, thank you, DJ. Safe daw doon, sabi. Okay. Yes. Ayan, so, yan po yung ating mga safety tips for our radio guesting po para sa ngayong buwan. And
meron din po tayong mga activities for this month na Yun. February. May activities pa kayo, syempre. Alright. Hindi naman kayo nawawalan monthly, no? Meron lagi. Yes po, as part ng ating police community relations na dinadala po nating PNP sa ating mga komunidad. Ayun. And So, what's in store for February? Sige, go ahead. Yes, DJ, magkakaroon po kami ng activity na outreach program and tree planting po sa Pamulaklakin on February 9, 2024. DJ, inaanyayahan po namin na makilahok po ang ating community. Kung kayo po ay free naman, ito po ay gagawin namin is feeding program, storytelling para po sa mga kids. And we are collecting po used toys or old toys kung meron po kayong pwedeng maibigay para po sa ating mga kababayan po sa Pamulaklakin area. So yun, so we're accepting donations po para po sa pwedeng maipamahagi para sa ating mga kapatid, kababayan sa Pamulaklakin ni area. Again, it will be on February 9 as part of our outreach program na magkakaroon din po kami ng book reading and of course, feeding program as well. And of course, pinapaanyayahan naming lahat ng ating mga tagapakinig na manood po ng Facebook Live page ng PNN or the PNN News, Police News Network na kung saan po ipinapahayag ang mga napapanahong balita sa loob at labas ng pambansang pulisya ng Pilipinas. And everyday po, meron po kaming Police at Your Service na mapapanood po natin sa UNTV. Araw-araw po yan, every 1 p.m., 1 o'clock p.m. As early as 12:40-50 meron na din po tayong air. Again, online, it is live in UN and also live on Facebook. Yun. Police at Your Service po. Yun. Yung Police News Network, sa TV to, no? Sa TV or online din ba to, yung news network? Meron bang nasa TV? Sa TV mismo mapapanood, meron? And wala po, DJ. Puro online, ano? Yes po. Online. Ito po na PNN. Yeah. Pero yung isa po natin na sumbong nyo, action agad. I'm sorry, I stood to be corrected po. Again, sumbong nyo, action agad. Every day po ito. Okay. Before 1 quarter to 1 or 1 p.m. Daily po ito. Again, napapanood ito sa UNTV. Ayun. And live sa Facebook and sa YouTube. So meron palang nasa TV. Yes, Yun. yes. Isa sa mga program yun, yung Yes, po. UNTV. Tuwing 1 o'clock every day. Yes po, every day. Sumbong nyo, action sumbong agad. nyo, action agad. So, lahat po dito, pag mga concerns po na ating mamamayan, dito po natin nalalapit. And dito po natin narinig yung mga, usually yung mga topic and even mga complaints, Yeah. legal advice na hinihingi po na ating mamamayan. Na ang sumasagot po ay ating mga kapulisan, especially ating mga respected officers. Kaya po, na agad po itong na-actionan. Yun. Of course, thank you so much po. DJ, Okay. for that. Again, sumbong nyo, action agad. Every Sumbong day, nyo, action 1 agad. p.m. Ang ganda ng title, ha? Yes, po. Malakas ang dating. Sumbong nyo, action agad. It's po as part of our police community Yeah. relations po. Nice, that's nice. Okay. So, what else? Anything else you want to add? We also invite you to please do like and share our Facebook page, Abseo 3 SBOPS, Subic Bay APS Abseo 3, and Abseo 3 HQ. Yan, Yes. okay. And sa muli po, kami po ay ang mga kapulisan mula sa Subic Bay Airport Police Station na nagpapasalamat sa pamunuan po ng SBMA, Chairman and Administrator Sir Eduardo Alino, sa pamunuan po ng SBMA Public Relations, Ma'am Army Llamas, 89.5 Subic Bay Radio Station. DJ, thank you. Our pleasure. And sa pagpapatuloy na pagtanggap po sa amin dito. Okay. And we would like to extend our greetings to Subic Bay International Airport Manager, Sir Engineer Sarex R. Santos, Sir. Sir Sarex. Yes, po, si Sir Kaibigan ko Sarex. yan eh. Ang gwapong si Sir Sarex. Na matangkad. Matipuno at matangkad. Walang iba si Sir Sarex. At ang Okay. aming counterparts, Airport Security Division, headed by OIC Sir Art Tagame, OTS and airport employees po. Yes. And Okay. gusto din namin batiin si Sir Rodel Del Rosario po, ang INI ng SBMA. And of course, nais din namin pasalamatan sa lahat ng aming mga kasamahan sa trabaho, ang aming Station Chief, Police Major Clarm C. Mocha, PEMS Duran, PSMS De Leon, PMSG Sanchez, PSSG Marso,
PSSG Libunao, Police Corporal De La Peña, Police Corporal Gregorio, siya na po si Charlene Robles po yun. And Police Corporal Ferrer, Police Corporal Banot, and Patrol Woman Ariola. Okay, ayan. All right. Yes, Hello and- sa inyong lahat mga ma'am and sir. Yes, and gusto din po namin pasalamatan ang aming walang sawang sumusuporta ng mga kaibigan. Ma'am Justin De Rosario, Sir Jason Piazzo, and Lionel Thaddeus Barton. Of course, we'd like to greet Sir Lloyd Bernardo from Laminar Aviation. Sama nyo na rin family and friends. Go ahead. Nasa pagbati na rin lang. Yes, so Yeah. gusto din, of course, Family and friends. ang aming kaibigan, si Clarissa Ebalobo po, and ang aming mahal sa buhay na nasa trabaho din ngayon, mag-ingat po kayo. And of course, tulad din po namin ng mga nagsisibi para sa bayan, sa lahat po ng ating tagapakinig, salamat po sa inyo at binabati po namin kayo. At malapit na ngayong Valentine's. DJ, Yes. any plans for Oo your nga Valentine's? naman. Ay, sorry. Baka may babating. Pagbati pa. Sige, go ahead. Pagbati pa. Yes, I don't know. Sa mga mahal na kamag-anak at minamahal na kaibigan. Yes, binabati ko po ang aking mga mothers. Salamat po sa pag-aalaga ng aking mga anak. Okay. Thank you so much sa aming mga nanay na walang sawang sumusuport at nag-aalaga. And of course, sa aming mga asawa. Thank you. Ayan. And, Rebillas and Robles family. yes, thank you so much. And of course, malapit na yung Valentine's DJ. Any plans po? Mhm. Well, masarap i-spend ang Valentine's dito sa Subic Bay Freeport dahil alam nyo naman yung mga promo for Valentine's, pati sa Chinese New Year, magkakasunod nga eh. Kabi-kabila, mga theme parks dito, mga hotels. And if you guys listen to the Tourism Hour kanina, sinabi nila ang haba ng listahan ng mga Valentine's offer sa mga mall. Ayan. So, marami kayong pagpipilian. So, spend your Valentine's here at the Subic Bay Freeport. Dito nyo na po ganapin. Pati yung yung paghahanda sa long brown out hours. May special promos yung mga hotel. February 'Di ba? 4. Kaysa tiisin mo yung init and check-in kayo. They're inviting you. Murang-mura lang ng mga At the same naka-special time, offer. to dine, and of course, to relax. So, iba pa rin yung feeling pag nag-check-in. Kasi, di ba, DJ, yung... Yes. Kumbaga, kinover nila lahat Magba-brown out, magcha-Chinese New Year, magba-Valentine's. Cover na rin kaya siguro nila yung mga walang jowa. Valentine's pero para naman sa walang jowa. Ang isasama niya syempre parents niya. Yes. Pamangkin niya. I guess sa Valentine's itself, hindi lang pang jowa talaga. I guess pets for niya. our loved ones. Ayun. Yes. Tama, pag-ibig nga naman. And any kind of form, and Yes. whoever it is, again, is still part of loving. Wow, loving Yun! DJ! Labing-labing. Kayo, what are your plans for Valentine's po? Is it okay to ask? Of course, for the plan naman po sa Valentine's, I guess, we can do, siguro dahil nga po kami po ay asawa din ng mga police, parang anytime we can celebrate, pag may time, we take it as an opportunity to celebrate Yeah. Valentine's dahil nga hindi kami... Minsan hindi on the exact date, dahil... Especially this time, di din po kami talaga sasabay sa... Kasi Valentine's, maraming tao yan. Kakailanganin Yes, ng serbisyo ng safety and security ng lahat. Ganon. Yes. Yun. Minsan nga yung mga establishments, di ba, yung mga pinupuntahan ng mas malaki para yung kita kaysa pag Pasko, tsaka iba pang holidays. Valentine's mas malaki. Ayan. Yes, DJ. Minsan ganun yung, sa kanila, gaya nila, ganun yung reason. Valid naman yon. Kunyari, si-celebrate ka ni Mahal, ilalabas ka ni Mahal ng 15 na. O kaya, mauuna 13, di ba? Valid naman yung reason, kaya kailangan okay na yon. So, dapat hindi lang DJ pang February 14. Dapat from dates of 10 to 15, 10 to Yeah, 16, gano'n. Kasi may schedule ba yun? Ganun ba yun? Pero kung hindi naman ganun ka-hectic yung trabaho at tapos hindi ka nilalabas ng 14, mag-isip ka na. Yes, DJ. Or unless hindi mo siya kasama ng 14 at dala mong nasa bahay lang sasabihin Baka sa'yo. iba yung nasa 14. 15 ka na Mahal. Bakit kaya? May schedule po pala yun, DJ. Thank you, DJ. Yan. Okay, thank you for sharing with us. Of course, your beautiful piece of info. Every month naman yan dito sa ating radio program, The Morning Brew. Yan. Salamat, officers. Yes.
Revillas and Robles. Anything you wanna add? And of course, gusto ulit namin pasalamatan ang inyong patuloy na pagsuporta at gusto po naming batiin ang lahat ng isang mapagpalayang umaga sa ating lahat at mabuhay po tayo. Happy Valentine's, early Chinese New Year, Valentine's, Chinese New Year na whatever rin. you are celebrating. Again, we are greeting you in behalf of Subic Bay Airport Police Station. Yun. Paano na nga yung greetings ng Chinese? Kong Kyung hei hei fa choy. Kyong ba? hei wan Kasi sai maraming ata. confusion dyan. Minsan gong. Nung una gong, narinig gong hei pa choy. Gong hei fa shai, parang ganun. Ganon. Oo. Depende, di ko pa alam, DJ. Parang English na lang. Happy Chinese New Year. Pero doon sa China, New Year lang yan. At, Hindi siya Chinese New Year. Nagsa-celebrate ka po ba, DJ, ng Chinese New Year? Well, part na ng kultura natin dahil alam mo naman, we have a lot of Filipino-Chinese kababayans dito sa atin. Kaya parang naging parte na rin yan ng ano eh. Kahit Pilipino, pure-blooded Pilipino tayo, parte na rin, kasama na rin dahil alam nyo naman yung cultural influence tsaka yung geographical influence ng ano, di ba? Ng mga Filipino-Chinese. Parte na rin ng ano natin. Kaya Ng ating tradition. nasa tradition na rin natin. Yan. At parang di na natin mahaalis sa atin agad yung kultura na Yeah, na it's part embedded nila. na eh. Yes, Parang it's ganun. embedded in our culture. Especially in our tongue. For example, yung kasama food na. na kinakain talaga natin Yeah, is exactly. really part of it. Oo, kinakain na rin natin yung naging pagkain na rin natin yung kaparehong pagkain nila. Kaya Yes po. parte na talaga ng tradisyon natin. Kaya yun, kasama na yan. Okay. Yes, thank you, DJ. All right, so we will now take the quick top of the hour break. This will be real quick. Diyan lang po kayo, huwag kayong alis. Thank you again, Officer Revillas and Officer Robles. Pero hindi na Robles, no? Robles pa rin, Yes, okay. you're- Di ba po ako nakapagpabalik? I see, all right. Okay, so... Thank you. See you again next month, DJ. And of course, sana Likewise. po, huwag po kayo magsawa na makinig po sa amin dito. Lalo-lalo na po sa 89.5 Subic Yun. Bay Radio. Thank you so much. All right, February 1 edition of the PNP Abseu 3 Hour. Yun, may title na. Okay, we'll be right back. Thank you. Thank you. Subic Bay.